Kakauwi nga lang namin ng mga oras na to at inaayos nga namin yung mga dadali namin sa Isabela at napakalayo po talaga ng lugar na yan kaya dino-double check talaga namin. Sinend ko na rin yung mga ibang parts niya sa may-ari para kung may mga part niya hindi niya nila nagustuhan ay maaayos kaagad namin. Ingat na ingat lang talaga kami dahil fabric po ang ginamit namin dito and super light gray pa yung kulay at isa-set up nga namin ng buo yan dyan kapag tapos na. At syempre itong si Asay kailangan po talaga ikondisyon dahil hindi po talaga biro yung lalakbayin namin papuntang Isabela. Marami pong inayos dito. Hindi ko na nga lang may explain sa inyo kung ano-ano yun dahil hindi ko naman linya yan. At salamat po sa pagmamalasakit dahil sabi ko nga sa kanila, parang sa kanila na rin yung sasakyan na yan. Dahil sila naman talaga ang nag-aasikaso ng mga yan. Lalong-lalo na kapag nagkakaproblema. After po kasi ng Isabela ay didiretso pa kami sa Cagayan Valley. Dahil magtatanghalian na nga ay eto, nagsama-sama na lang kami naman ng halian dito sa baba. Nagluto si Habi ng dinuguan na may langka. Ang sarap niyan. At nag-request naman ako sa kanya na syempre hindi mawawala yung gulay. Sabi ko nga sa kanila kapag may mga kainan dito sa baba, dapat hindi mawawala ang gulay. Sama-sama na nga po kami kumain dito. Dumating na rin pala yung bagong order ko na waterproof na pang-cover po sa truck. Pero hindi po yan trapal ha. At kinahaponan na ito naman ang aming merienda. Lagkita na mais at hindi syempre mawawala ang kape. Coffee is life po kasi talaga ang team namin. At tuloy-tuloy ang pagkakabit dito ng mga accessories kay Asay kagaya po ng side mirror dahil nagkaroon na po kasi ng basag yun. At ito naman po mga dadalhin namin sa Isabela ay ayan sineset up na namin dito para makunan ng video at maisend po sa may-ari. Halos sakop nga niya ang buong gawaan dito sa sobrang laki. 15 feet by 15 feet po kasi ang laki nito at hindi pa nga kasama dyan yung dalawang single chair. At nag-Mayday nga po ako ng mga oras na yan. At sa Mayday ko pa nga lang ay marami na po talaga nagtatanong kung magkano. Siyempre, ang price po niya ay depende sa size, depende po sa materialis na gagamitin. Dahil po stainless po ang pinagamit dito na may-ari ay talagang may kamahalan po ito. And 8 inches thickness po ang foam na ginamit namin dito. Hindi po kasi magiging maganda ang outcome kapag 6 inches thickness yung ginamit namin. At ginawan nga namin ang paraan para makunan talaga ng buo. Take note po, hindi pa po tapos yan ha. May mga true pillows pa pong kasama yan. Dahil nga magagabi na ay hindi na ako naghintay kaya pinakita ko na lang talaga sa inyo yung outcome. Dito naman sa kabilang gawaan ay may mga tinatapos po dito na mga lamesa na live edge. Dahil nga sobrang layo po na biyahin namin at umuulan-ulan ay doble-dobleng plastic po talaga yung ginamit namin dito. Isa talaga sa mga kalaban namin ang ulan lalo't kapag fabric po ang pinapagamit ng may-ari sa mga furnitures na pinapagawa nila tapos malayo pa. Yan nga pong binababa nila ayan naman pong isusunod namin next week. Herrera upholstery nga po yan. Halos mga antique na nga yung mga gamit na yan kaya iniingatan din talaga ng may-ari at maglo-load na nga sila so time-lapse muna tayo. Bukod sa mga cushion na itong center table na to, iniingatan din namin chillers kahit pa sabihin na quality po ito. Ibabalot po namin yan sa foam at nilagyan nga pala namin ng double tape ba ang tawag dyan para hindi siya magalaw kapag pinatong. Naniniguro talaga kami na walang magiging damage lahat ng dala namin. Alam nyo, ang swerte ng mga gagamit dito sa set na to dahil sabi sa amin ng may-ari ay gagawin lang pala tong inuman. Sana all, no? Kaya nga talagang minatch namin yung sukat ng center table doon sa couch nila. And bukod po dyan ay lalabas naman namin yung mga side table. Yung dalawang side table po dyan ay namain po sa akin ni ma'am. Kaya nabili lang po niya sa amin ng murang halaga yan. At bukod po doon, nagpagawa po siya ng bago. At yun naman po ay naging regular price na. Nararamdaman ko nga na kapag nakita niya mga set na to ay mapapa-order na naman talaga si madam. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina ay after po namin ng Isabela ay didiretso po kami ng Cagayan Valley at mag-i-install naman po kami doon ng blinds. Dahil patapos na kami mag-load ayan mag-red doors na mga team. At kinabukasan po ay alas 2 ng madaling araw ay bumiyahin na kami. Yes po, inagahan talaga namin dahil dalawang sasakyan kami at marami kami mga stopover. Magkakape, mag-aalmusal, magpapagas, magpapaload sa RFID at kung
ano-ano pa. At medyo nakaranda na naman nga ako ng nervyos dito sa daan na to. Umuulan po kasi ng mga oras na yan. Hindi ko talaga ina-expect na ganyan yung panahon sa biyahe namin. At grabe rin po yung fog, kaya nakakatakot talaga. Halos di mo makita yung daan. Anyway, kahit nakukulitan na siguro sa akin ng mga drivers ko, wala akong pakialam. Lagi ko silang pinapaalanan. Palagi ko silang sinasabihan na ayoko talaga ng mabilis na takbo. Kumalma na rin ako ng mga oras na yan sapagkat dahil because tinan nyo naman yung view. Nakaka-good vibes. Kung malapit lang ito dito sa Maynila, ay nako, madalas talaga siguro ako magkakape-kape tapos tatanaw-tanawin ko yan. Ilang beses ko nang binanggit sa mga vlog ko na babalik nga po kami dito by May. At madadaanan nga po namin dito yung isa naming client. And shoutout po pala kay Tita Rosemary Kayaban. Kung mapapanood nyo nga po ito, tita, alam ko, mahuhulaan nyo na kung saan lugar to. Kaya kung kayo po ay gustong umorder at mapapadaan po kami dito, ay nako, mag-PMS daki na kayo. At ito nga po yung kanilang bahay. Bali po kasi may business sila dyan. Ayan. Nislow ko talaga yan para makita po talaga ng mga clients ko. At halos 11:50 na nga po ng umaga ay malapit na kami sa destination. Dahil hindi malaman sa Waze kung saan talaga yung lugar nila, ayan, sinundo na nga lang kami dito ng aming clients at ginaid kami papunta sa kanila. Nasa 15 to 20 minutes din kasi yung biyahe namin papunta sa mismong bahay nila. At napansin ko nga dito sa Isabela ay karamihan po talaga ng tanawin dito ay palayan. Hindi katulad sa probinsya namin sa Bicol na puro nyugan. Salamat po talaga sa mga tiwala ninyo na dahil sa kaka-order ninyo sa amin kahit malayo kayo, ay marami na po akong mga lugar na napupuntahan. Hindi ko po kasi talaga akalain na makakarating ako sa mga malalayong lugar katulad nito. Lalong-lalo na po yung mga tawid dagat. At hindi ko kayo basta makakalimutan. Shoutout kay Risa Ramos, kay Madam Francis Andri. Isa po sila sa mga order sa amin ng mga tawid dagat. At andito na nga po kami ngayon sa destination. Thank you Lord. Nakarating po kami ng maayos. Bali, old client ko nga po pala yan, sila Madam ha. Papakita ko nga sa inyo mamaya yung mga unang orders nila sa amin. Tatatlong taon na nga po pala simula nung huling punta namin dito. At tawang-tawa ako sa oras na yan dahil boy gusto ninyo naman si Kuya Boy at kinagat na langgam. Actually, lahat sila. At eto na nga sila, sir, at saka si ma'am. Hello po. Si sir, na-meet ko na po siya nung unang deliver pa namin dito. At yan nga si madam, ay ngayon lang kami nagkita. Matagal na nga rin po sila nanunood sa akin. At pagpasok ko nga sa loob ng bahay nila, ay pinalabas ulit ako ni madam. At pinasuot niya sa akin yung tsinelas ko. Ay, sorry, yung sapatos ko pala. Alam nyo ba, puro nara yung mga parts halos ng bahay nila. Mapapaw ka na rin talaga dahil nga talagang ang nara ngayon ay sobrang mahal. Bago nga po kami magbaba ng gamit, ay pinadanghalian muna nila kami. At umuusok-usok pa talaga yung gulay. Sarap. At sigurado ako yan ang unang lalantakan talaga ng mga boys. Ako naman dahil busog pa ako, hindi ako halos nakakain ng mga oras na yan. Kaya ang nilantakan ko na lang yung mani. Ang sarap ng kwentuhan, biruan. Dahil may biyahe pa po kami ng Cagayan Valley ay wala na patumpik-tumpik pa. Ayan, nag-start na agad kami. At ito nga po pala yung mga unang order po nila sa amin. Fabric po yan na 2 pieces na accent chairs. At napakaganda pa rin talaga. Sana awal ganito pag-alaga ng mga gamit, no? Kasi pag fabric talaga, alam nyo naman, dumihin talaga yan. Lalo na kapag ganito ang kulay. At ito naman po yung sofa na in-order din nila sa amin. May mga vlog po ako niyan. Hanapin nyo na lang po sa mga video ko. I-type nyo lang po ang Relaxing Cheers Isabela. At hindi nga ako nagkamali, may mga additional order na naman sila sa amin. Hindi naman urgent, pero sana nga lang mayroon sila makasabay sa pagbabalik namin dito. Dito nga po pala ito ilalagay sa likod ng bahay nila. May mga part nga po dito na babaguhin, katulad po ng poste na yan, tatanggalin po yan. At hindi pa po tapos tong likod na to, itatiles po yan at lalagyan po ng salamin ang mga gilid niyan. Nai-imagine ko na nga ang maging outcome dito kapag ka napatapos na talaga nila itong likod na to. Lalong-lalo na kapag ka nalagyan ng tiles to, tapos yung mga salamin sa gilid. Ay nako, tas kakabitan ng curtain. Napakaganda dito. Pero hindi ko po sila pinupush na ganun ang gawin. Sinasuggest ko lang po yun at ang sabi nga sa akin ni ma'am, yun din daw ang nai-imagine niya. At kapag may inumat na lasing daw, dito na lang pauupuin. At kapag pasaway ka at nagsusuka ka, dun ka dediretso sa fish pan. Char! At tinaray na nga ni sir na umupo dito na akala niya yan na talaga
talaga. Sabi ko, hindi, kalma lang. Meron pa pong cushion yan. At may true pillows pa pong ilalagay dyan. Alam nyo ba, napakasimple lang ng mag-asawa kung titingnan mo. Nahihiya pa nga si ma'am ng mga oras na yan kasi may mga sinampay. Sabi ko, normal lang yan kasi hindi pa naman tapos. At sinubukan ulit ni sir maupo at sabi ko, hindi, meron pa pong cushion yan. Anyway, tuwang-tuwa po sila sa set kahit hindi pa namin natatapos na ilagay. Kaya nga ibang member ng pamilya nila, ayan, lumabas na at sinubukan na talagang maupo. Syempre, ako naman sobrang kinikilig ako dahil ang sarap talaga kapag nagugustuhan ng mga kliyente ko yung mga ginagawa namin. Syempre, proud ako, hindi lang sa akin, sa mga tao ko, kay Master, kay Jessa, kay Nicknick, kay Kuya Boyet, lahat. Kay Ronald, kay Paul, lahat. Lahat ng team namin. At ito nga po yung sinasabi ko sa iyo, naglalagay kami dyan ng double adhesive ang tawag dyan. Di ko alam para hindi po magalaw yung lamesa. And syempre, customize po yung size niyan dahil mas lawak po kasi talaga yung kanilang sala. Kasyang-kasya nga dyan ang mga alak, pulutan, kahit lechon, kasya dyan. May naririnig nga ako na gusto nila maglagay ng bilyaran dito at saka darts. Darts? Dark? Basta yung binabato, pahikorek na lang ako kung ano yun. May mga pwede nilang viewer naman po ako dito na kinokorek kung ano yung mga sinasabi kong mali-mali. Katulad na nga lang ng client, nagiging clients, at si madam hindi na rin talaga nagpapigil. Tinaray-taray na kaagad niya at tuwa talaga. Thank you, ma'am. At ito nga yung kanyang review. Nagustuhan niyo ba madam? Oo, ang ganda. Dati, ang ganda. Light color. Light, super light gray. Pero ito naman sa sarado nito. Siguro ang tingin ko next ay paggawa ng cover is i-leather mo na. Para pagkasarado, pwede din. Kasi ka-aircon. Pagkasarado na po ito. At ang gwapo nga raw talaga ng set na to. Gwapo pa nga daw kay Sir Char. At sa mga gusto pa palang umorder, nasa screen po ninyo ang aming contact number. At sa price naman po pakibasa na lang. At syempre, hindi po mawawala yung isa sa mga gift ko kay ma'am. Binigyan ko siya ng isang chair. At tuwang-tuwa yung kanyang apo dito, oh. Parang manikan, ipinatong. Siya nga po pala, bali nagbabakasyon nga po pala sila dito sa Pilipinas. And soon po, ibabalik rin po ulit sila sa ibang bansa. At dahil maghahapon na inalo kami ni ma'am ng soft drinks, kaya mas pinili na lang namin yung kape. At ano ba naman tong kape na to na pang mayaman? Ang hirap nangangain ng tanga, sir. Tulungan nyo na nga ako. Yung ang ganda-ganda mo pero tanga-tangahin ka. Bagong bukas pala, kaya nahirapan ako. At ang dami kong titimplahan yan. Nasa 7 po kasi kaming magkakasama ngayon. Again, maraming salamat po, Family Sipagan, sa pag-aasikaso nyo sa amin at napakarami po niyang inalok sa amin ng mga pagkain. Hindi na nga lang talaga po halos namin kinakaya sa dami. At tuwa-tuwa nga pala ako dito sa initan nila ng tubig. Tingnan nyo, pati kulay. At ang daming laman, talagang lahat makakakape. May kabigatan nga lang pero alam nyo, nakapanood na ako ng ganyan at nagtanong talaga ako magkano. Napakamahal. Pero worth it naman. Marami po talaga kasi mga bagay o mga gamit na mahal pero worth it naman. At naglapitan na nga yung mga anak ko. Ayan na, magkapi-kapi na kayo dyan. Kaya lang yung iba medyo napareklamo. Sobrang dami daw ng creamer. Sabi ko, dagdagan nila lang ng kape. Kayo ang mag-adjust. Kasi ako, hindi na rin talaga kasi ako naglalagay ng asukal pagdating sa kape. Mas maraming creamer, okay na sa akin yun. At umuulan na nga po ng mga oras na yan pero kailangan na rin po talaga namin bumiyahe kaya hindi namin talaga hinintay na tumila. At parang wala namang planong tumila yung ulan. Again, ma'am, sir, maraming salamat po at magkita-kits po ulit tayo. Bali, may order nga po pala silang sofa for kids at ipapalalamove na lang po namin dahil soon nasa Manila din po sila. Papaagad ko na nga lang po dahil plano po nilang dalhin yun sa ibang bansa. Ang saya talaga sa pakiramdam na yung mga items namin nakakarating na ng ibang bansa pero karamihan po yung mga cover po. Spain, Italy, Amerika, Germany, ayan po yung mga lugar na kung saan yung mga items po namin nakakarating na doon. At 2:45 na nga po ng hapon yan ay bibiyahe naman po kami ngayon papuntang Cagayan Valley. 5 to 6 hours po ang biyahe namin. Sobrang pagod na chillers pero kailangan namin talagang magtiis at i-enjoy na lang talaga namin yung mga daan. Dahil first time ko rin po makakarating ng Cagayan Valley. At isa nga ito sa dinaanan namin na pahanga ako dahil napakahabang tulay chillers. Ito po pala yung Bunton Bridge ng Tuguegarao City. At minedi ko nga po yan sa aking FB page. Para kahit paano ma-update po yung mga clients ko na malaman nila nasa Tuguegarao ako or nasa malayong lugar po ako. Kung hindi po ako nagkakamali, halos nasa 1 minuto mahigit.
bago kami makarating doon sa dulo. At halos lahat nga kami nag-Mayday na mga oras na yan. At pagkalipas nga po ng 5 oras ay nakarating na rin kami sa destination at sinundo na lang po kami ng relatives ng may-ari ng bahay. 8:03 na nga po ng gabi nito at nasa 5 minutes nga po simula doon sa highway. Papasok doon sa bahay ng aking client. At ramdam ko na rin talaga ang pagod ng mga workers ko, chillers. Imagine po, alas 2 ng madaling araw kami umalis sa Manila, pero ito, alas 8 na mahigit ng gabi ay nasa biyahe pa rin po kami. Pinilit na rin po talaga namin dumire-diretso doon sa destination dahil nga po gabi na. Marami rin po kasi kami mga dinaanan ng mga liblib na lugar, wala halos bahay, kaya mas pinilit talaga namin na dumiretso na. Buti na nga lang po at nag-guide kami papasok doon sa loob ng destination dahil kung hindi ay baka kung saan pa kami napunta dahil hindi po talaga mahanap yung pinakang exact na location nila sa Waze. And thank you Lord dahil nakarating po kami ng maayos dito sa destination. At agad namin pinarking si Asay dahil siya yung pinakamalaki dito para sa ganun ay hindi namin maharangan yung daan kung may mga dumadaan man po dito. Kahit nga po gabi na yan, ang plano ko po talaga sana ay ipapakabit ko na sa kanila ang mga blinds para nang sa ganun kinabukasan ay makabiyahe na kami kaagad. Kaya lang po, nag-aalangan na rin ako at naawa na rin ako sa kanila dahil alam ko yung pagod nila. At pagkatapos nga naming iayos si Asay ay umalis ulit kami at para po maghanap na makakainan at makapagkape din. Kinakapan na nga lang namin yung lugar dito dahil na wala kami nakikitang pwedeng makainan. Pero syempre hindi susuko ang team Silaksing Cheers, laban! Nagtatawa na nga lang kami ng mga oras na yan dahil hanggang dulo na buhok na talaga namin yung gutom namin. At sa wakas, buti na nga lang may dala kami sa sakyan, nakakita kami na pwede namin makainan dito, yung Dim Sum Panda. Puro siomay nga lang at siopaw yung mga paninda dito pero okay na yun, at least patawid gutom na lang din. Ramdam ko na naman na sabaw ang hinahanap ng mga to. At ako naman ay sumubol na ng very light lang kasi hindi rin talaga ako sanay na inuulam ang siomay. Pagkatapos nga po namin kumain dito ay dumiretso naman kami sa 7-Eleven para makabili po kami ng mga pangangailangan namin. Tubig, sabon, shampoo at kung ano-ano pa. Bumili na rin sila ng konting alak para kahit paano ay dire-diretso yung tulog nila. At nagpaala rin po ako sa may-ari na kung po pwede. Sinigrado lang talaga ni client na wala daw maingay. Sabi ko oo, hindi naman po maingay ang mga workers ko. At nasa 20 to 30 minutes nga lang na nag-chill sila at andito na kami ngayon sa sasakyan. Dito po kami ni Habi matutulog. Kaya ako talaga chillers, hindi po ako nawawala ng mga kung ano-ano mga chururot sa sasakyan. Katulad na ng off lotion, Band-Aid at kung ano-ano pa. Dahil may mga pagkakataon po talaga na ganito kami. Anyway, kahit bihira lang po mangyari to, iba pa rin yung naka-ready ako. At dito naman po sa living room ay pinayagan po kami na matulog dito yung mga workers ko. At pagod na pagod, sobrang naawa ako silang tingnan. Pero kahit pagod po kami, ay masaya po kami. Yung iba naman po ay natulog sa truck at kanya-kanya na nga lang talagang diskarte. So paano chillers, hanggang dito na lang muna. Magkita-kits po ulit tayo bukas ha. Abangan nyo po yung susunod na i-upload ko. Sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo aming contact number. At sa mga price naman po, pakibasa na lang. Alam nyo dito sa amin, mura pero hindi basura. Kaya subscribe ka na. Thank you for watching. Bye!